Good morning to everyone. So, mayroon po tayong update sa Armed Forces of the Philippines sa Brand of Service ng EAP, ang Philippine Navy. So, magandang araw po sa ating mga subscribers at sa ating overseas Filipino workers at sa active and EAP retirees, including mga applicants sa cadet soldiers, and sa lahat po nagsubaybay sa ating channel. So, umpisan po natin. Okay, ito pong news ng Philippine Navy. The Philippine Navy received BRP Miguel Malvar, FFG number 06 at Naval Operating Base Subic on Monday, making significant milestone in Manila military modernization program and the arrival of the most capable warship received by the Southeast Asian nation to date. So, may bago na po tayong frigate. BRP Miguel Malvar is here today not only to serve as deterrence and as a protector of our waters, but also an important component not only in joint operation, but in the equally important combined operation. As we learn with other countries to work with one another in the spirit of upholding norms of international law, Secretary of National Defense Gilberto Teodoro remarked at the welcome ceremony. So, yeah. Named after General who served in the Philippine Revolution and the Philippine-American War, Miguel Malvar is the leader of a class of 3,200 ton guided missile. High-tech po ito, guided missiles po ito. Guided missile frigate built by Hyundai AB Industries. So, ang gumawa po itong frigate na ito ay ang Hyundai AB Industries. Korea to, South Korea. Derived from the company's SDF-3200. Design was based on a previous design sent to the Philippine Navy via the Jose Rizal class frigate. The vessel was ordered under the second phase of country military modernization program in 2001 and laid down in 2003 in Hyundai Heavy Industry Olsan Shipyard. So, may bago na po tayong mayroong high-tech yan eh. So, ilan na bago na natin? Frigate natin. 3 yung bago eh. Una yung 2. Antonio Luna ba yun? Isa? Oh, Luna ba yun? Frigate. Tapos, Jose Rizal. Ngayon, pangatlo ito si Miguel Malvar. So, dumating na po. At ito po ay sa second phase ng modernization ng EAP. Excuse me po. Tapos na pala yung first phase. Siguro yung first phase, yun yung 2. Yung Jose Rizal Frigate, tsaka Luna. Yung isa pa, yung parang ano ba yun? Ito ngayon sa 2021 modernization program pa ito. Tapos na noong 2003. So second phase na po ito ng modernization ng military ng Pilipinas.
Dapat patuloy natin, magpatuloy. Despite the tonnage outwitting the Jose Rizal Class Brigade by 600 tons, the Miguel Malvar were initially designated corvettes. The class comes in 118.4 meters with a cruising speed of 15 knots and maximum speed of 25 knots. Mabagal. 25 knots lang. Dapat 30 para talagang mabilis. 30 to 35. Mabilis na yan. While its armaments consisting of an Auto Melara 76mm main gun. So yung nasa gitna to, yung nasa gitna ng harapan, yung machine gun ng Auto Melara. With 2C triple tube. Uy, may mga tube pa ito. Triple. 324mm torpedo launching system. May torpedo siya. Of Danish close-in weapon system. Meron siyang close-in. And 8 SM-700,000 T-Star anti-ship 700K C-Star anti-ship missile. So meron pa siyang anti-ship missile. May barko na dyan pwede siya. Missile. Direct na target. And 16 excuse me. And 16 vertically launched Mika surface-to-air missile. So meron siyang some vertical nakatayo lang siya vertical. Surface-to-air missile some. Okay, na-complete rin pala ito is limited compared to larger navies in the region. Okay. It is a major leap for the Philippine Navy Offshore Combat Force. So malaking ano na rin po ito. At least mayroong mga high-tech na po siya, mga armament sa loob ng ating Navy ship. Kahit po, hindi masyadong malaki, pero sa mga offshore combat force, gamit na gamit siya. Manila did not operate any vessel sporting vertical launching system or close-in weapon system before Miguel Malvar arrived last week. The brigade ERM M2258 Alpha is also the Philippine Navy first multi-function active electronically scanned arena radar. So, grabe mga high-tech nito, pati mga electronics ito, mga electronically scanned arena radar. So, dito na po ito sa Pilipinas at na-turnover na ito. Ang nag-open ceremony nito si the PH Navy welcome newest corvette, the future BRP Miguel Malvar. Ito Naval Station of Andrada, Manila. The Philippine Navy officially welcomed its newest warship, the future BRP Miguel Malvar, during arrival ceremony with Secretary of National Defense Gilberto Tidoro as the guest of honor speaker on April 8, bago pa ito, ng April 8 po, at the Naval Operating Base at Subic, Zambales. Yung mga nag-attend ay si ang Chief of Staff. Also present were General Romeo Bronner, Jr. PA, Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, Excellency Sang-Hwa Lee, Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, under the Vice Admiral Jose Ambrosio, Philippine Navy, Officer in Command of the Philippine Navy, Rear Admiral Jose Anthony Orbe, Philippine Navy Commander of the Philippine Fleet, and Captain Paul Michael Echanova. Si Captain Paul Michael Echanova pala ang Commanding Officer ng BRP Miguel. Siya pala ang kapitan yan sa BRP Miguel Malvar. So at least yung na-modernize na yung Philippine Navy natin.
least kahit pa isa-isa, dalawa-dalawa lang, kada phase, first phase, second phase, sa modernization program ng Pilipinas, sana po ay mabigyan pa ng atensyon ng ating pamalaan na mapalakas ang ating hukbong dagat at makabili ng mga bagong pandigmang barko para sa territorial defense. Kasi sila ang first line of defense eh. Navy silang ang unang harap bago ang ground force. Last na ang ground force eh. Yan. Philippine Navy, Philippine Air Force, yan. So, at least na-modernize po sila kahit paunti-unti lang kasi limited po ang budget ng sa modernization program nila. Hindi po pwedeng dyan na po natin ilagay lahat ang pondo ng Pilipinas, ang budget, kasi marami pang ahensya ng gobyerno na mas nangailangan din ng mga kawalang budget para sa kanya-kanyang ahensya. So at least po yung modernization phase ng Armed Forces of the Philippines ay na-implement po. Kahit pa dalawa, isa. So latest na news ko na yung isa pa. Itong sa Philippine Air Force. May planong bumili ng F-16. Ako, mas magastos yan. Mas mahal yan. Kasi yan, F-16 multi-role fighter jet yan. Multi-role fighter jet. Mahal po talaga yan. Dahil ang maintenance niyan, mahal. Kailangan piloto dyan, mahasang mabuti. Kasi mayroong natawag na man-made error. O kaya ang weather, o kaya mga incident, ay mag-crash po yan. Para itong bagong nangyari dito sa Kidnap. Yung FA-50 jet natin ang from Korea. Namatay yung yung piloto na ikakasal pala yun. Yun, nawala siya na So damage tayo ng ilang million damage natin. Isang plano lang bumaksak. Malaking natin. Kung sa barko, bihira mo lang kasi yung barko ng madisgrasya. Kasi makaano talaga yan. Makaano sa tabi-tabi kung may mga bagyo-bagyo, makatabi. Makatipensa siya. So ang aeroplano po, ang fighter jet natin, minsan yung magkaroon ng function yan. Magkaroon ng magkaroon ng hindi magandang aberya sa taas. Napakahirap mo yan. Talagang baksak mo yan. Alam na. Okay lang kung maka-eject ka pa. Kung hindi ka na maka-eject, parachute, maka-eject ka. Pero bakit hindi siya naka-eject nun? Piloto natin sa FA-50. Automatic na yung upuan niya na yung maka-eject. Lilipad yan, mag-ejection yan. Kaya nangyari yun. Siguro biglaan yan. Natarantala ba? So yun po ang update natin sa ating BRP Miguel Malvar. At kompleto na po ang armaments niya. Itong bago. Meron na siyang main gun, din rifle tube, torpedo. At meron siyang 8 SSM 700K Keystar anti-shot missile. Meron siya yan. Because meron pa siyang 16 vertically launched. So, 16 na vertical launch na SAM. Pag naubos na yung 16, wala na. So, order ulit ng bala. Kasi yung pareho na mag-order ka na aeroplano po, hindi po matawag na package deal yan eh. Halimbawa, example natin sa barko. Pag nag-order pa Pilipinas ng barko ng ganyan, ng mga frigates or corvettes ng ganyan, hindi po yung package deal yan. Iba po ang installation ng armaments niyan, iba po ang bidding niyan, iba na po ng kontrata niyan. So, halimbawa,
nagkontrata sa shipbuilding, Hyundai. Pagdating sa mga armaments yan, mga electronic, iba na po ng bidding yan, iba naman ang kontrata niyan. So, additional na po na nagastos yan. Then, plus, yung mga bala pa dyan, mga missile, mga torpedo, iba na naman yan. Magastos po yan. Akala nyo, basta-basta lang itong mag-invest tayo para sa ating military capabilities, hindi po basta-basta. So, kaya pag anong mangyari sa isang barko natin o isang plano, malaking kawalan po sa kaban ng bayan, kaban ng Pilipinas. Kasi po, ginastusan po natin yan. So, lahat ng personnel nandyan, tinitrain talagang mabuti bago sa kanila yan i-release. Ititrain yan bago magkaroon ng trial sa labas, yung mga bagong train. Pero bago na dinala dito sa Pilipinas, magkakaroon mo ng sea trial yan sa Korea at saka Italy. Tapos, dito na over sa Pilipinas, kukunin niya ng Navy personnel natin sa Korea, dadali sa Pilipinas, yun. Isa na yun sa mga. Pero yun mga na-train na yun doon kung paano pag-operate ng mga electronics doon. Pag sinabigay isa, walang problema ang Pilipinas. Then, yung sa electronics lang yung mga armaments, yun ang mga training nila. Malaking karangalan po natin yan at tayo'y namamodernize natin ng EAP. So, sunod niya ang target ng Philippine Air Force, yung F-16. Dito sa Pilipinas naman, yung ating Philippine Army, Ground Force, medyo wala pang latest ng bagong armaments nila Tapos na yung mga bagong latest ng armaments ang nauna kasing Ground Force Army na modernize yung mga biniling gamit, yung mga galing sa Israel na kanyon, then yung mga kung meron ba tayong main battle tank, wala pa siguro. Yung tankin natin, yung mga lang then mga armor carrier. So, salamat po tayo at namamodernize tayo. So, yun lang po at hindi na po ako tagal, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa aking video, sa ating mga update news. So, patabayanan nyo po ang sunod na video. Thank you very much. Ang Force of the Philippines and sa bayan kong Pilipinas, magandang gabi at maligayang araw po sa inyong lahat.